posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Keep Making Friends. God is in our midst, God is in our hearts, and when God is present, life becomes full. To go on living, we have to keep on breathing. We have to keep on eating. There are things you have to keep doing, not only to stay alive, but also to have a full life. And one of that is to keep making friends. Isa sa mga pagpapala ng Panginoon sa atin ay mga kaibigan. At napakahalaga na isama sa ating espiritualidad, sa ating religiosity, sa ating Christian walk, yung pagiging mabuting kaibigan at patuloy na pagkaroon ng mga kaibigan. Salamat, Ama, dahil kayo ay nagtuturo sa amin ng mga bagay na kailangan naming maunawa at nagpapadagdag sa ganda ng aming buhay. Turuan niyo nga po kami ngayon sa aming pagtitipon ng mga bagay na lalo pa na makakapagpatibay ng aming buhay at makakapagpaganda ng aming kapaligiran. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. Kami po ipakahugasan ninyo at linisin at gawin yung karapat-dapat na lumapit sa inyo upang tumunghay sa inyong mukha, magdala namin mga handog at humingi ng mga pagpapala sa inyo. So we ask for blessings through your word, through your teaching. Quiet our hearts, O God. May you strengthen our bodies, sharpen our minds so we can benefit the most from hearing your word. So we ask you, Father, to be the speaker, the preacher, the teacher. Do your will, bless us, glorify your name. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. Jesus is our friend. Isa yan sa napakahalagang bagay na dapat nating alam at hindi kinakalimutan kahit kailan. John 15:15, I have called you friends. Kausap niya ang kanyang mga disciples sa kumakatawan sa ating lahat na naging mga disciples din naman niya noong lumakad ang panahon. God is our friend. James 2:23, Abraham believed God and it was credited to him as righteousness, and he was called God's friend. And whoever believes in the Lord is Abraham's seed. Napakalinaw po sa New Testament na ang sino mang nananalig sa Panginoong Hesus ay nagiging kamag-anak, apo, anak ni Abraham. At ang kaibigan ng magulang ay kaibigan din ng anak. God is friend of believers. Ang kakaiba sa ating Panginoong sinasamba ay hindi lang siya nagpapasamba, siya ay nakikipagkaibigan. One of the best relationships, if not the best, is friendship. At ito ay kailangang dibdibin ng mga taong sumasamba sa Diyos at nagnanais na magkaroon ng dagdag o punong-punong halaga ng buhay. A person who has good friends is rich, favored, and blessed. Pagka nagde-declare po ba kayo halimbawa ng inyong mga kayamanan na ililista yung mga kaibigan? Hindi. Kasi ang madalas lang binibilang natin kayamanan yung pera, numbers, properties. Pero ang talagang napakahalagang kayamanan na madalas hindi natin napapansin, kaibigan. At ang tao na may mga kaibigang mahuhusay, magagaling, matitinong mga kaibigan ay mayaman. Isang malaking kayamanan na dapat ipinagpapasalamat sa Diyos because wealth is not only monetary. Ang halaga ng anumang bagay hindi laging nasusukat sa katumbas nito, sa pera. So therefore, friends are to be made. Friends are to be kept. Friends are to be valued. And friendship is to be understood, especially from a very biblical viewpoint. Ano po ba ang mga sinasabi ng Biblia tungkol sa kaibigan, pagiging kaibigan, at pagkakaibigan? What friends are for, according to Scripture. You might also want to say how to be a friend, or why friends are precious. Proverbs 17:17, a friend is always a friend.
Yan po ang sabi ng Contemporary English Version, which the New International Version says, a friend loves at all times. So yan ang isang tunay na kaibigan. A friend gives unconditional acceptance, support, and love. This is the kind of friend you ought to be, and these are the kind of friends that you should have. This friendship brings so much security to the recipient, and it requires so much devotion and work from the giver. In other words, ang tunay na pakikipagkaibigan, trabaho yan, tinatrabaho, kasi nagbibigay ka ng unconditional acceptance, support, and love. This is the brand of love of Jesus. Hindi siya laging sangayon sa lifestyle ng mga minamahal niya, tinuturo niyang kaibigan. Hindi siya laging payag at hindi laging yon ang kanyang ina-endorse, pero lagi niyang minamahal yung tao. Anuman ang kalagayan, anuman ang kinasasapitan ng taong ito. He accepted, loved, and gave to people unconditionally. At yan ang uri ng pakikipagkaibigan na dapat ay maunawa ng mga nagsasabing sila ay Kristiyano. A true friend is both a recipient and a giver. Yun ang tunay na friendship, parang inhale, exhale, give, take. So ang tunay na kaibigan ay hindi nag-aalinlangan na tumanggap kung kailangan niya at hindi rin siya nag-aabot tubiling magbigay kung kailangan ng kanyang kaibigan. Panapanahon lang. Dumadating sa panahon natin na tayo yung malakas, tayo yung nagsusuporta. At kung tayo naman yung mahina, kung tunay kang kaibigan, yan man na iyong inaamin at nagpapatulong ka at hindi ka nagiging mayabang o palalo, hindi ka nagpe-pretend that you're okay if you are not. If you are ready and willing to be a friend. That is why they say, friends multiply our joy and divide our sorrow. Yan ang napakagandang arithmetic, no, ng friendship. Friends multiply our joy and divide our sorrow. Totoo yan, pag meron kayong gusto ipagdiwang, meron kayong tagumpay, meron kayong kasiyahan, gumaganda ang pagdiriwang pag may mga kaibigan ka doon. Dumadami yung saya. At kung may lungkot ka naman, nababawasan yun at nagkakahati-hati kung marami kang katuwang na mga kaibigan na nakakaunawa sa iyo. Judges 11:37, itong sinabi ng anak ni Jephthali, give me 2 months to roam the hills and weep with my friends. Ito kasi pong batang babaeng ito, dalagita, ay masasakripisyo. Mapahabang istorya kung bakit. Pero tinanggap niya ang kanyang magiging buhay na siya ay masasacrifice. Pero sabi niya, bago mangyari yon, hayaan niyo munang tipunin ko ang aking mga kaibigan at ako ay makipanangis sa kanila, mag-iyakan kami, mag-share kami ng aming mga lungkot. That's why friends can divide our sorrow. Proverbs 18:24, there is a friend who sticks closer than a brother. Meron pa bang higit na malapit na pagkakarelasyon natin kundi sa ating kapatid? Pero sinabi, meron daw kaibigan na nahihigitan pa ang kapatid kung minsan. Friends fill in where family could be absent or insufficient. Kung minsan lalo't wala kang kapatid o konti lang ang kapatid mo, lalong marami kang kaibigan dapat. Sometimes your family is dysfunctional. You have relatives but they are distant. All the more that you need friends. Kaya ang bilin sa Proverbs 27:10, do not forsake your friend and the friend of your father. And do not go to your brother's house when disaster strikes you. Better a neighbor nearby than a brother far away. Kung may ipinagmamalaki ka daw na kapatid o mga kapatid, pero malayo naman, mainam na maganda ang relasyon mo sa iyong kapitbahay at sa kanya ka nalang magpatulong sa oras ng iyong kagipitan kesa puntahan mo pa yung kailayo-layo mong kapatid. Dahil hindi naman lahat na magkakapatid, lalo sa mga panahong ito, ay malalapit ang kanilang mga tirahan. So isa ditong nakikita natin na indirect na itinuturo is to be neighborly. Makipagmabutihan sa mga kapitbahay. Kasi ang kapitbahay na malapit ay higit na mainam kaysa isang kapatid na malayo naman. Isang napakalaking pagdidilim ng isip at kawalan ng karunungan na makipag-away ka sa kapitbahay. Kasi kapitbahay mo yung malapit. Pag may pangangailangan kayo, nang unang makakatulong sa iyo. Pag may kasiyahan kayo, nang unang makakasalo sa iyong kasiyahan. Bakit ka makikipag-away? Nakakapagod makipag-away.
nakakapagod na mag-maintain ng away, although nakakapagod din makipagkaibigan, pero mapapagod din lang tayo dito na sa pakikipagkaibigan kaysa sa pakikipagkagalit. Pareho lang yan na nakakaubos ng lakas. Ecclesiastes 4:9-10, two are better than one because they have a good return for their work. If one falls down, his friend can help him up. But pity the man who falls and has no one to help him up. Lagi daw mainam na may kasama. Pagka daw kayo'y naglalakad, natumba ka, na-stroke ka, na-heart attack ka, hindi matay ka, whatever it is, pag may kasama ka, may dadampot sa'yo, may aalalay sa'yo. Kawawa naman daw yung taong natutumba na ni walang dumadamay sa kanya. Pinapakita yung pakikipaghalaga ng pakikipagkaibigan. Pero siyempre, kung may kasabay ka, hindi ka pwedeng kasing bilis ng gusto mo kung hindi siya ganun kabilis. O kaya kung mabagal ka at medyo siya mabilis, hindi pwedeng ibigay mo sa katawan mo yung bagal na gusto mo, mag-a-adjust ka. Kaya ang ganda nung ipinakita sa atin na larawan ng pakikipagkaibigan, traveling together. There are times when you like to go there, but your friend likes to go to this specific area, para kayong magkasama, nagpaparaya at nagbibigay ka. Kuminsan, ikaw ang pinagbibigyan. Sino yung naglalakbay mag-isa? Yung ayaw magbigay. O kaya yung walang gusto magbigay sa kanya dahil hindi siya nakakatuwa. It takes an effort to travel together. Kahit kayo mag-asawa, magkapatid, magkaibigan, para may kasama ka sa buhay, nag-a-adjust ka. Hindi laging ikaw na ikaw ang masusunod at mapapakinggan at makakapangyari. Kasi ang magiging wakas nun, mag-iisa ka sa buhay. At napakahusay ng sinabi ni Solomon, mabuti nang may kasama. So kung ano man ang kailangan mong gawing adjustment to keep your friends or to make your friends and to make friendships, make adjustments. Because friends can and should give partnership. A friend could give a compliment, pambalanse sa'yo, no? A good balance and help. Sabi nga ni Karl Marx, from each according to ability, to each according to need. So may abilidad ka, may kakayahan ka, may lakas ka, may resources ka, ibibigay mo yun sa kaibigan mo, yun ang need niya eh. Ikaw naman may ibang need, iba naman ang ibibigay sa'yo ng iyong kaibigan. So it's always a give and take. Pag may mga kaibigan dati, hindi na sila magkaibigan ngayon, siguradong nawala ng giving. Baka yung take ng take, yung isa naman give ng give, nagsawa na. Sometimes kasi you always give and forgive and the other one always gets and forgets. One-way na relasyon, dapat two-way para ma-maintain. Yung mga one-way makipagrelasyon, mukha lang kayong nananalo, pero sandali lang yon. Dahil makakahalata din yung kaibigan ninyo o magsasawa din yon at i-give up din kayo. So ang napakalaking kalugihan at kawalan sa buhay, yung mawala ng old friend. Dahil matagal gumawa ng old friendships. Tapos mawawala dahil lang sa iyong ugali, dahil lang sa iyong pagiging makasarili. At the end of the day, you are the loser. Now, how to make friends? Paano nga ba? Ano nga ba yung mga basic things na itinuturo ng Biblia kung paano nagkakaroon ng kaibigan? Isang napakagandang halimbawa, ang matalik na magkaibigan na si Jonathan at si David. Si Jonathan was the crown prince. David was a threat to the crown. Ang tatay kasi ni Jonathan was the king, si King Saul. Pero alam nating inilipat na ng Panginoon ang pabor niya kay David at naghihintay na lang ng oras para si David ang maging hari. Si Jonathan, hindi niya sinalungat yon. Bagamat siya ang mawawala ng korona pag si David ang naging hari dahil si Jonathan nga ang crown prince, siya ang anak ng hari. Pero nakipagkaibigan siya. At paano nasimula ang pagkakaibigan na to? 1 Samuel 18, 1-4. David and Jonathan became best friends. Jonathan thought as much of David as he did of himself. Jonathan liked David so much that they promised to always be loyal friends. Jonathan took off the robe that he was wearing and gave it to David. He also gave him his military clothes, his sword, his bow and arrows, and his belt. Ano pang natira na lang dito kay Jonathan matapos siya magbigay kay David? At hindi lang kung ano-ano binigay niya sa gisag ng kanyang princely office. Yung robe niya nasa gisag ng kanyang royal position, pati military clothes, ang kanyang espada, pati ang kanyang sinturon na sa gisag ng otoridad ibinigay niya. How do you make friends? Like Jonathan
give. Give away. Yun lang marunong magbigay ang nagkakaroon ng kaibigan. Kasi kung lagi kang kuha ng kuha, lagi kang laging lamang, hindi kaibigan ang magagawa mo, kaaway. Lalayuan ka ng tao. Surely you have something to give. Kung pera yon, pera. Kung panahon, panahon. Kung pansin, pansin. Lahat tayo meron ng time or talent or treasure to give to God and to give to our friends. Wala ka mang pera, pero warm body ka. Ang kaibigan mo, anak ng kaibigan mo, nanay ng kaibigan mo, na ospital, wala ka mang maiabot na pangtulong sa ospital, pero nandun ka taga-alaga, nakabantay ka. Sabihin mong, umuwi muna kayo, magliguan kayo, maglinis kayo ng bahay, mamalengke, ako muna magbabantay dito. Nandun ka, presence. Presence is a gift. Marami tayong pwedeng ibigay. Akala nyo ba material things lang? Pansin, panahon. Kailangan ng tao marunong magbigay. Proverbs 17:17, sabi nga, a friend loves at all times. Love especially when it is not deserved. Kailan mahalaga ang pagmamahal ng isang kaibigan? Pag yung kaibigan ay hindi karapat-dapat mahalin. Pag hindi deserving. Pag tinatalikuran siya ng mundo. Pag hindi na nakararangal na kasama siya o kasabay, that's when your friend needs you. Sadly, this is not the usual brand of friendships that you get from born-again Christians. Kasi marami mga born-again Christian, pag hindi na tama ang doktrina mo, hindi ka na niya friend. Pag nagkasala ka na, nagkamali ka na, hindi ka na niya friend. May hangganan ng pakikipagkaibigan. Hindi ganon ang pakikipagkaibigan ni Jesus. Ang pakikipagkaibigan niya hanggang kamatayan. Tinatanggap niya ng walang patakaran, walang panukat ang mga taong lumalapit sa kanya. Hindi ko alam kung kanino nagmamana ang maraming Kristiyano na pagka ang kaibigan ay nagkakamali na, nilalayuan na, iniiwasan na, dinajudge na, at kung ano-ano na. Meron siguro kayong model na mga disciples sa Bible o mga propeta, pero ang natitiyak ko, hindi si Jesus ang model ng ganong klaseng pakikipagkapwa. Na mayroong laging, dapat ganito ka, kung hindi, hindi na kita friend. Friendship becomes conditional, religious, and sectarian. It even becomes judgmental, self-righteous, and even cruel. Hindi natin sinasabing maging konsentidor tayo sa kamalian ng ating mga kaibigan, pero ang sinasabi, kung kailan nga sila nagkakamali, doon nila kailangan lalo ang kaibigan. Doon nila kailangan lalo ang liwanag kung dumidilim ang kanilang buhay. Paano mangyayari yan kung pagkakaitan mo at itatrato mo siya na kaaway? Kaya si Job, napakabuting tao pero dumaan sa pagsubok. Nagdatingan yung mga kaibigan niya, 3 matatalik na kaibigan, ang layo pa ng nilakbay. At nung siya'y makita, gano'n na lang ang panlulumo ng mga kaibigan ito dahil siya'y nangayayat itong si Job, nagkasakit, may mga sugat, naghirap. Talagang hindi mo makikilala. At 7 araw at 7 gabi na umupo lang sa tabi niya yung mga kaibigan niya, walang sinabi, walang ginawa, hindi kumibo, nakiisa lang sa kanyang dalamhati. Pero matapos yung 7 araw na yon, nagsimula na ang 3 na magsali-salisihan at magpalit-palit ng paninisi kay Job. Kung kukuhanin natin ang buod ng kanilang mga sinasabi kay Job, ito lang, nagkaganyan ka dahil siguradong may kasalanan ka. So aminin mo na para matapos na ang paghihirap mo. At sinasabi ni Job, wala akong kasalanan. Paano ka nagkaganyan? Hindi pwede, may kasalanan ka, kaya ka nagkaganyan. Kaya sabi ni Job sa chapter 6 verse 14, a despairing man should have the devotion of his friends. Sabi niya, isang taong nalulungkot na, nagigipit, nahihirapan, at least ang dapat na kanyang tanggapin yung walang patakarang pagmamahal ng kanyang mga kaibigan. Job's friends began as sympathetic, then judgmental, then cruel, and they think they are pleasing God. Ganyan din ang marami sa atin, kaya tayo nagiging malupit sa mga sa tingin natin ay nagkakasala, kasi akala natin yun ang gusto ng Panginoong Jesus. Malinaw na malinaw ang gusto ng Panginoong Jesus. Pagpapatawad, pagtanggap, pagmamahal, pagsuporta, lalo at hindi deserving yung tao. Sadly, there is very little of Christ
among many Christians. Ang nabubuhay sa puso ng maraming Kristiyano, siguro paborito nilang propeta o paborito nilang character sa Bible na mahigpit o masungit o paborito nilang disciple. Pero si Kristo ang dapat nating panatilihing nabubuhay sa ating puso. Nobody walked the face of the earth in a perfect way except the Lord Jesus. Kahit gaano kahusay ang mga propeta, mga tao sa Biblia, babae at lalaki yan ang mga gagaling, may mga kulang at mga pagkakamali, palibasa sila'y tao. At ang Panginoong Hesus ang dapat nating gawing huwaran, lalong-lalo sa pakikitungo natin sa kapwa. So, syempre naman, ang isa sa mga magandang ingredients ng friendship is for you to always reciprocate. Pag nakakatanggap ka ng kabutihan, agad-agad magsusukli ka ng kabutihan. In fact, hindi ka pa nakakatanggap, ikaw ay nauunang nagbigay ng kabutihan. At syempre, yung gumagawa ng mabuti, hindi naman niya laging aaminin, pero inaasahan din naman niya, nasusuklian ng kabutihan niya. Sinabi nga sa Biblia, kaya nga nagtatanim yung magsasaka dahil umaasang aani. Meron ba naman nagtatanim na, okay lang kahit hindi umani, ba't ka pa nagtanim? Kaya natural lang na pag may ginagawa kang mabuti, inaasahan mong susuklihan ka ng mabuti. Kaya lang huwag ka mainip at huwag kang magmadali at huwag lagi mong hanapin na tumbasan yung binigay sa'yo. Pero isang malaking pagkukunwari na huwag natin, nasabihin natin okay lang kahit hindi tumbasan ng kabutihan natin. Dapat may isuklian. Parang naglalaro kayo ng tennis, nag-serve ng bola, papaluin mo pabalik, papaluin sa'yo, papaluin mo, para may laro. Kung 3 beses ka nang nag-serve, hindi naman naibalik sa iyo yung bola. Nag-serve ka ulit, hindi na ibalik. Nag-serve ka na naman, hindi na ibalik. Wala nang laro. Love set, 0, end of game. Ganun din ang friendship. Pag meron lang isang bigay ng bigay, hindi naman nababalikan. Matatapos ang friendship na yun agad. Dapat ang friendship, meron kayong ganung pagsusunuran. In friendship, both parties should be benefactors and beneficiaries. Pareho. Panapanahon lang. Ngayon, benefactor ako nagbibigay. Bukas ako naman yung beneficiary. Mga kapatid, merong isang mahalaga tayong dapat na dibdibin. Keep making new friends. Ang friends natin kuminsan, yun lamang high school friends. Or elementary school friends. Sometimes college friends. Pero bihira yung nagkakaroon pa ng mga bagong friendships. Halimbawa, nagtrabaho ka na, nag-asawa ka na, nagpalaki ka ng mga anak, konti yung nagkakaroon ng new friends. Why must you make new friends all the time? Because people go away, willfully or not. Yung mga dati mong kaibigan, mag-a-abroad, mawawala, mag-aasawa, titira sa Sarangani, o kaya sa Sibutu Island, may kalayuan ng konti, hindi kayo magkikita lagi. O kaya, magkakapamilya, magkakaroon ng ibang priority. Alam niyo yung pagpapamilya, biglang nawawala ang lahat ng mga 15 to 20 years. At after that, tsaka lang uli maaalalang sumama sa mga reunion ng high school, mga friendships, kung malalaki na yung mga anak, natapos na ng pag-aalaga, naalalang, ay, oo nga pala, may buhay akong na-interrupt. You have to keep making friends because people die. Nauubos ang mga tao. At malungkot naman yung paubusan ng paubos, may listahan ka ng mga friends, lagay ka na lagay ng X, ting nakikipaglibing ka, tapos wala namang bago. So you have to make new friends para meron ka namang bagong kasama sa mga lamayan, sa mga pakikipaglibing, para hindi palungkot ng palungkot yung buhay mo. It is one socialization that many senior Filipinos have to learn to make new friends. And even to make friends with younger people. It doesn't always have to be people who come from your age bracket, no? People go away. People become busy. Dapat laging may kapalit, no? Bumalik man sila, meron ka mga bagong kaibigan para patuloy na ikaw na challenge to socialize. And then, there's another thing. Saan pinakamalaki pwedeng panggalingan ng mga kaibigan? Pamilya. Turn existing relations into friendships. Nakikipagkaibigan ba kayo sa inyong hipag, sa inyong bayaw? Nakikipagkaibigan ba kayo sa sarili niyong kapatid? Kung minsan sarili mong kapatid, kalaban mo kaaway mo, hindi mo siya kaibigan. No? Kung minsan hindi mo kaibigan yung sarili mong tiya o pamangkin, diyan ka na nga unang mangunguhan ng kaibigan. Kaya pag sinabi natin mga kapatid na kaibigan, hindi lang ibig sabihin outside of your family relations.
Ang una mo ngang dapat kinakaibigan, Mr., si Mrs. Mrs. ang kaibigan mo dapat si Mr. Akala natin yung pakikipagbarkada at pakikipagkaibigan laging sa mga ibang tao. Unahin yung pamilya. At pagkatapos yung mga dati nyo ng kaibigan, renew your friendships. Biro mo na investan mo na yun ng panahon, ang dami mo nang naibigay dito na sandwich mo nung high school, ang dami-dami mo nang naibigay na panahon, companionship, sinamahan ka niya, tapos magkakalimutan na lang kayo ng gano'n na lang dahil nagkatrabaho siya, nagkaasawa siya. Keep in touch. Mag-Facebook, di ba? O mag-Twitter, o kung ano-ano pa. Marami nang pwedeng gawin ngayon. Nahahanap mo yung mga tao na hindi mo sukat akalain na mahahanap mo pa. And then, you rediscover a certain part of you that has been lost for a long time, and you never realize it was lost until you found it again. May nabubuhay muli sa'yo. Bakit natin pinag-uusapan ito, mga kapatid? Sabi nga ni Balagtas, sapagkat ang mundo'y bayan ang hinagpis. Mamamaya'y sukat tibayan ang dibdib. Maraming problema ang buhay. Maraming challenges. Maraming lungkot, maraming sakit, maraming kamatayan, maraming mga lamayan, maraming mga naaabandona, maraming naghihiwalay, nagdidiborsyo. Ang daming dagok ng buhay. Napakainam na may mga kaibigan ka na nagsusuporta sa iyo at sinusuportahan mo rin. Kung minsan ang lakas natin ay hindi natin nakukuha sa pagtanggap ng atensyon ng iba, nakukuha natin sa pagbibigay ng atensyon natin sa iba, nagiging malakas tayo. Kaya hindi ka nabubuhay para lang sa sarili, para lagi kang handa sa anumang mga bagyong pwedeng dumating. You reconnect with old friends who were lost for a while, you reinvent relationships, turn them into friendships, and then you make new friends. Napakaganda ng halimbawa na binigay sa atin sa Bible ng napakaraming mga dakilang babae at lalaki na ang buhay nila tumibay, gumanda dahil sa kanilang pakikipagkaibigan. Pati ang inyong mga business relations, pwede nyo yung maging kaibigan. No? Basta't of course, business never gets sacrificed. Pero hindi yung dating ka-business mo, tapos ngayon kaaway mo na. Yung nakikipag-away, yung gumagawa ng bagay para umuwi sa away, yung nakikipagkasira sa dati ng kaibigan, ang laki ng sinasayang niyang panahon, lakas, pagod, that was invested in a relationship only to be destroyed. At kung minsan wala namang kakwenta-kwenta yung pinag-awayan yan, kung minsan nga hindi mo na malaman kung ba't kayo nag-away eh. Nakalimutan mo na yung tunay na dahilan dahil nagpatong-patong na lang yung mga pagpapalala ninyo sa original yung maliit na pinag-awayan. Napakahirap yung ang dami mong ibinigay na panahon sa isang tao pagkatapos ang ending, kaaway mo lang. So befriend all types of people. People from various age groups. Tulad na lang ng magbiena na sina Naomi and Ruth. Makakakita pa ba kayo ng close friends talaga, best friends? Siguro ang tawag nila sa isa't isa, best. Best, halika na, no? Kasi talagang grabe itong magbiena na to. Namatay na yung asawa nitong manugang. Ayaw pa humiwalay doon sa biyanan. Sabi niya, kung sa kayo pupunta, doon ako pupunta. Kung sa kayo matutulog, doon ako matutulog. Kung sa kayo mamamatay, doon ako mamamatay. Doon ako ililibing sa tabi niyo. Kung sinong Diyos niyo, yun din ang Diyos ko. Friendship. At sa pagkampangulila ng dalawang babaeng itong parehong namatayan ng asawa, saan sila kumuha ng lakas? Sa isa't isa. Napakahalaga na meron kang ganun. Ngayon, yung mga iba, at lagi ko namang nababanggit, may manugang na nga, nagiging kaaway pa. May biyanan na nga, kaaway pa yung biyanan. Bakit mo gagawin yun? Pwede mong gawing kaibigan. Once more, you must be willing to give, not only take. You must be willing to take one step backward sometimes and give way para ma-maintain ang friendship. Huwag na huwag kayo nakikipag-away sa inyong manugang o biyanan. It's so unnatural because you share a common man in your life. No? Kaya kailangan may effort. Effort talaga yan. Nakakapagod, pero mas nakakapagod naman makipag-away. Lalo nakatira kayo sa isang bahay, pag nandun siya sa south, lagi kang nakatingin sa north, nakakapanigas ng leeg yun. Diba? Pag nasa kusina siya, punta ka doon sa sala. Pag nasa sala siya, punta ka doon sa may labas. Nakakapagod yun. Mahirap talaga. So, keep and remake old friendships. But careful
on parent-child friendship. Parents, hindi kayo friends ng anak nyo. Parents kayo. Huwag niyong gayahin yung marami mga Amerikano na, oh dear son, I'm your friend. Kaya binabastos-bastos, hindi pinapansin. Kasi friend. No? Yung magulang, lumagay ka sa lugar. Pwede kang maging friendly father or friendly mother, but first of all, you're a father and you're a mother. Huwag mong i-blur yung line na magulang ka. Hindi ka kabarkada, hindi ka kaibigan, hindi ka kababata, ikaw ay magulang. At dapat ganun din yung mga bata ang trato nyo sa magulang nyo. No? You may be a friendly son or daughter, but don't forget to position yourself correctly. You are a son or a daughter. Dapat hindi nawawala yung galang, hindi nawawala yung pitagan. Pero siyempre, yung magulang ang nagbibigay ng cue, ng clue, kung paano kayo itatrato ng inyong anak. At pag may kaibigan kayo, be trustworthy. Proverbs 27 verse 6, words from a friend can be trusted. So honest ka. Sinasabi niya, I'll rather hurt you honestly than to fool you with a lie. Yung pagka nagsabi ka, pwedeng maniwala dahil totoo. Ginagandahan mo ang bitaw, ginagawa mong diplomatic, nice, as kind as possible, but it's always true. Pag ba naman lumakad kayong magkaibigan at yung kaibigan mo, iisa yung naisuot na kilay, alangan namang hindi pa ikaw magsabi. Nagmamaang-maangang ka pa, hintayin mo pang ibang makakita o nanalamin siya, nagulat na lang siya. Di ba? Isa pala, ba't di mo sinabi? Dapat sinasabi mo, kaibigan ka kasi eh. Pagka hindi ka agree sa suot niya, pwede mong sabihin, wala ka na ba ibang kulay na damit? No? Bakit naman umagang-umaga, nagkikintaban niya mga suot mo? Sa gabi mo isuot yan. Di ba? Kahit bituin, wala pag umaga. Ikaw naman eh, ang dami mong tala sa iyong kasuotan. Pwede mo naman i-critic ng konting friend mo, basta alam niya na sinasabi mo yun para siya mapabuti, hindi dahil inggit ka. O hindi dahil naiinis ka lang sa kanya. Sa kaibigan dapat nanggagaling yung totoo. And very importantly, brothers and sisters, dapat sa trustworthiness department, lagi kayong hindi nagiging threat sa inyong kaibigan, kundi you are supportive. Very importantly, grow with friends. Isang dahilan kung minsan, kaya mga kaibigan nagkakahiwalay, tumalino yung isa, tapos yung isa naman walang ginawa para pasensohin yung utak niya na iwan na, talagang wala na silang common ground. Mahirap naman yata magsama yung mga tao magkaibang utak. No? Kaya kailangan, nag-i-strive ka rin. And I mean, very especially here, yung magkaibigan, mag-asawa. No? Couples who are friends to each other, kailangan you grow together. Pag nakikita mo na yung asawa mo, maraming napag-aaralan, natututo, maraming seminar na attendan, maraming librong nababasa, kailangan sabayan mo, o at least sumunod ka ng malapit. Kasi malalayo ang utak mo, mamaya, wala na kayong mapag-usapan. May mga mag-asawang wala nang napag-usapan, kasi ang init naman, buksan mo yung electric fan, ang alat nito, ito naman natabang, ito yung patis, o gano'n, matutulog ka na ba? Oo, anong gusto mong ulam? Araw-araw, yan ang topic. No? Kaya kung minsan yung lalaki, ang kasama na sa bakasyon sa New York, yung sekretarya. Bakit? The secretary speaks the business language of the husband. The secretary knows the trends of the profession of the husband. Naiwan yung asawa. Kaya sa lakaran, naiiwan din. Well, of course, hindi naman madali na nagpapalaki ka ng mga anak, nandun ka sa bahay at meron ka pa rin profesyon. Pero, pinapahalagahan mo nga eh. What is important to your spouse, to your wife, or to your husband, you prioritize in your life. So you continue to speak in the same sphere. Mahirap kasi magkalayo ang utak. Ganyan din yung mga magkakaibigan eh. Kung minsan you grow apart mentally, socially, even spiritually. May mga tao mula nung na-born again, hindi na nakipagkita sa mga dating kaibigan dahil ayaw makipamatok sa kadiliman. Naku, akala mo naman nagniningning ang kabanalan. Hindi na makipagkita sa mga dating kakilala. Puro na lang si Brad ganun at si Sis ganyan ang kasama. No? Subukan mo magkasala, sisipain kanyang Brad and Sis mo na yan. Siguradong iyan ang unang chichismis sa'yo at iyan ang kauna-unahan magre-reject sa'yo. Kumisan ang nakakalungkot mga kapatid, yung mga Kristiyanong, hindi masarap kaibigan. Kasi may patakaran at hangganan lang ang pakikipagkaibigan nila sa iyo. Dapat nga, gawin nating model si Christ.
Hindi siya kahit kailan umapprove sa mali, pero lagi kahit gumagawa ka ng mali, minamahal ka niya. In fact, yung pagmamahal nga niya, nakakapagbalik rin sa tama. Kaya napakahalaga na maging ganun yung ating attitude. Catch up with friends. Reach out to friends. At kung ikaw naman yung malayo ang narating, mataas ang narating, reach down to your friends. Nag-a-adjust ka rin siyempre. A-attend ka ng high school reunion. Nakakaruwahe ka pa at may kasama ka pang musiko dahil talagang ikaw na ang pinakasikat na dentista sa balat ng lupa. Dumating ka na lang naka-tricycle, if everybody rides it, mag-blend ka sa iyong mga kaibigan, dress down, hindi yung parang ipinaghihiyawan mo na ako, barayo narating, kayo wala. Ang actually, hindi ka gumagawa ng friendship, gumagawa ka ng fans club. At mabuti, kung maging fans mo sila, eh baka mainis pa. And then, apply this to your spouse. Kailangan, nag-aabutan kayo. Kung napapansin mo, matalino, na lumalayo na yung katalinuhan mo sa iyong asawa, ikaw na ang gumawa ng paraan na hilahin siya para lumapit-lapit. Turu-turuan. Kasi alam nyo, pag nagkahiwalay ng isip, mahirap nang magsama pa ang ano paman. When there is no longer a wedding of minds, all your other weddings become nothing. The most important wedding is a wedding of minds. Kakaintindihan kayo, nagkakaunawaan kayo, masarap ang inyong pagsasamahan, you enjoy each other. Anong sisira sa inyong samahan kung ganun kayo sa isa't isa? So keep in touch. Hindi katulad ng reklamo ni Job sa Job 19:14, sabi niya, "My friends have forgotten me." Sinong inaalala? Makinig kayo mabuti. Sa mga kaibigan nyo, at pag sinabi ko kaibigan, alam nyo na kahulugan yan. Pwedeng asawa, pwedeng kapatid, pwedeng kamag-anak. Sa mga kaibigan nyo, kaninong birthday ang dapat nyo naaalala? Yung birthday nung hindi sikat, yung birthday nung hindi mayaman, yung birthday nung walang masyadong tagumpay, yung birthday nung mga parang down and out. Mas mahalagang maalala kasi baka kayo lang ang makaalala. Yung maalala mo yung sikat, isa ka lang sa libu-libong nakaalala rin nun. Bagamat hindi masamang maalala yon. So alalahanin mo pareho. Kasi kaibigan ka eh. Remember, ang trabaho ng kaibigan to balance. Wala nang pumapansin sa kanya, di ikaw naman yung pumansin. Wala nag-iimbita sa kanya, ikaw naman yung mag-imbita. God is our friend and God loves friendships. So that when you are a good friend, God loves to make friends with you also. And God keeps that friendship alive. You've got to reinvent dynamics, rearrange configurations. Anong ibig natin sabihin dito, mga kapatid? Kung halimbawa, dati high school kayo, binabatok-batokan mo lang yung isa mong kaibigan, tapos ngayon governor na siya, o may narating siya sa buhay na kahanga-hanga, tigilan mo na siya ng kababatok pag nagkikita kayo. Yan kung minsan ang problema sa dating magkakaibigan, they don't outgrow and they don't grow out of their former dynamics. Kaya kung minsan nakakainis rin umattend ng mga high school reunion because people always reprise their old roles nung high school. Yung nagbabata-bataan nung high school ngayon, pag reunion na, nagbabata-bataan na naman, yung, hello, did you not grow? At isa yan sa mga dapat na nga natin igagalang, mga kapatid. Igagalang mo yung growth na nangyari sa isang tao. Hindi kayo nakita ng 5 years, 10 years, kailangan ng appointment para makipagkita sa kanya ngayon, eh di humingi ka ng appointment sa secretary. Huwag mo sasabihin, ano ba yan? Hindi ka na ma-reach? Di ba? Pag meron kang dating kaibigan, malapit sa'yo na hindi na ma-reach, pasalamat ka, ang layo lang narating niya, pati ikaw, hindi makaabot. Kaya naman nagpuputok ang butsi mo dahil hindi mo maabot, di ba? Pero kung nag-grow ka rin kasabay niya, di magkaabutan lang kayo. Kaya ka naghihimutok kasi naiwan ka. So yung mga nagre-reklamong hindi na ma-reach si ano, hindi. Huy, kilala mo yung kaibigan natin dati, hindi na yun ma-reach. Usapan niya ng mga inggit. Kasi pag hindi na ma-reach, sabi mo, aba, siguro marami nang ginagawa, marami nang responsibilidad. O baka yung security niya is a threat dahil mahalaga siyang tao ngayon. So kailangan kapkapan ka, pagpapasok ka sa kanyang office, edi pakapkap ka. Iwan mo yung palakol sa pinto. Aani mo naman yun, di ka naman magsisibak ng kahoy. Bakit ka na-o-offend? Dahil naliliitan ka sa sarili mo.
Eh kung kaibigan ka, masasayahan ka ba? Arte-arte naman ang kaibigan ko ngayon. May mga pa kap pa sa pinto. Siguro talagang napakahalaga niyang tao ngayon. Kung ang puso mo in the right place, matutuwa ka, hindi ka mainis. Alam nga namang nung araw, sabi niyo, nung araw yan isang tawag mo lang nandyan. Tapos ngayon, matapos ang 20 taon, isang tawag mo lang nandyan pa rin. Baka naman walang nangyari sa buhay niya, hindi siya tuloy busy, lagi siya tuloy available. Dapat ba ikatuwa yun? Ilalagay natin yung ating puso sa tama. We must allow our friends to grow because friends grow. Friends change in stature, in consciousness, and in taste. Kung nung araw, nagkikita-kita kayo, ganito yung gusto mong kainin, baka naiba na yung taste niya ngayon, igalang mo yon. Kung sasabihin, tuwan-tuwa kasi tayo. Alam niyo yung mga wala na-accomplish sa buhay, anong lagi mo maririnig sa kanila? Hoy, alam mo si kahit anong nangyari, hindi siya nagbago. Yung ating kababayan na naging super sikat, hindi siya nagbago. Alam niyo kung bakit gusto niyo hindi siya magbago? Para kamukha niyo pa rin. Matuwa ka kung nagbago siya. Kasi na-refine yung taste siya, nag-improve siya. Ikaw ngayon, makaka-inspirasyon. Paano mo improve na yung sarili? Ang hirap-hirap siyempre, lumaki na yung paa mo, ibabalik mo sa maliit na sapatos. Dahil ang gusto ng mga tao, hindi ka nagbago. Siyempre, kung malaki ka na, igagalang dapat yun ang lahat ng tunay na nagpapahalaga sa'yo. At hindi yun dapat masamain. Dapat ngang ipasalamat. Buti na lang lumaki siya. Tayo hindi masyadong lumaki, pero at least siguro sa kalakihan niya, baka naman pwede natin siyang akyatin. No? Baka naman may mabuti siyang magawa para sa atin. O kung wala man, natutuwa tayo and we are proud that this person has arrived at something worthwhile. Dapat inaalis kasi natin yung inggit. Malakas sumira yan sa pakakipagkaibigan. Lalo yung ang gwapo-gwapo ng asawa niya, tapos yung asawa mo, blank. Diba? Bisa naiinis ka na sa kanya. O kaya ang tagal yung hindi nagkita, ang bata pa rin ang itsura niya, no? Tapos mukha ka ng lelang niya. Tapos tatawagin mo, hoy, retokada, halika nga dito. Naiinggit ka kasi, no? Chismis ka na ng chismis tungkol sa kanya, kanyang beauty secret. Kaya minsan mahirap yung umattend din ng mga reunion. If your heart is not in the right place, either maging proud ka o mainggit ka, and both should not happen among friends. Pag may nagbago sa iyong kaibigan, adjust. Ganyan din sa magkakapatid may kapatid na umasenso, merong hindi. Tapos pinipilit pa rin ng ibang mga kapatid, ibalik sa dati yung dynamics ng relasyon nila. Iba na mag-adjust ka. May nagbago. Malamang nga, ikaw ang makikinabang sa pagbabagong yan no? Ikaw yung merong mahihita dyan. So factor in all developments into your new dynamics. People change. And it's good that people change. Hindi natin dapat masamayin yon. And very importantly, make peace. Make peace with your friends. Life is full of conflicts. You cannot afford to lose another ally and to turn that ally into a friend. A wise person collects friends. A wise person minimizes the possibility of making enemies. And then, of course, how do you keep friends? Forgive. Seek forgiveness. This is the only way that people stay together. They forgive. Lahat ng naghiwalay kasi hindi nagpatawad. Lahat ng magkasama pa, matapos ang matagal na panahon, hindi sila perfect, kaya sila magkasama pa. They are just forgiving each other. Kaya tumatagal ang samahan. Now, how do you lose friends, brothers and sisters? Gusto niyong mawala ng kaibigan? Always inconvenience your friends. Always borrow. Always disturb. Lagi kang mangmolestya, manghingi, mangutang, mangabala. Mauubos ang kaibigan mo. Psalm 37:21, the wicked borrow and do not repay. I was very emphatic about giving and taking. Kung kaibigan ka talaga, willing ka naman mag-borrow, willing ka naman humiram, willing ka mang abala paminsan-minsan, pero tiyakin mo na hindi ka salot. Na wala ka nang ginawa kundi mang abala at manggulo ng buhay ng iyong kaibigan. Kahit kayang-kaya mo na, nanggugulo ka pa. No? How do you lose friends? Desert a friend. Iwanan mo.
talikuran mo sa oras ng kanyang pangangailangan. Katulad ni Hushai, David's friend, that former friend sided with Absalom and left David. In other words, nakipagkaibigan siya sa kalaban ni David. 2 Samuel 16 to 17, then Hushai the Archite, David's friend, went to Absalom and said to him, "Long live the king! Long live the king!" Absalom asked Hushai, "Is this the love you show your friend? Why didn't you go with your friend?" Ito kasing si Absalom, naghimagsik sa tatay niya. Inaagaw yung trono. Yung kaibigan matalik ng tatay niya, kumampi dito sa bata. Sabi niya, ikaw na ang hari, mabuhay ka. Sabi, teka, ba't ka nandito? Hindi ba dapat kasama ka ng kaibigan mo? Yun mismong kinakampihan niya ngayon, nagtaka sa kanya. At siyempre, pagtatakahan mo yun, kung dating kaibigan ng tatay mo, kumakampi sa'yo ngayon na lumalabang ka sa tatay mo, ano naman ang garantiya mo na hindi ka rin niya iiwan at kakampi sa kalaban mo in the future? Loyalty must be valued. Job 17:5, if a man denounces his friends for reward, the eyes of his children will fail. Siyempre, hindi naman doktrina yon. Ito isang kasabihan na napakasama daw pagka tinatalikuran ang kaibigan, lalo para lang sa isang gantimpala. How else do you lose friends? Be jealous. Envy your friends. At hindi magtatagal ang inyong friendship. At ito ang isa sa mga pinakamabilis na magwasak at magwakas ng friendship. Steal from your friends. Nakawan nyo sila. Nakawan nyo ng kaibigan. Yung dating kaibigan niya na ipakilala lang sa inyo, biglang kayo na lagi ang may lakad, puwera na siya. Gawin nyo yan. Mawalan kayo ng kaibigan. O kaya, gusto nyo mas mabilis, agawan nyo ng sweetheart. O agawan nyo ng potential sweetheart. Ikaw pa tong tulay-tulay, ikaw pala yung bantay sa lakay. Maraming gano'n na kaibigan, kunwari tutulong-tulong, siya yung nag-encourage, mamaya sila na pala yung magka-date. No? Kaya ito ang napakahalaga. Lalo ito sa kababaihan. Mas marami kasi nangyayari ito sa kababaihan. Kung meron kayong boyfriend na talaga namang super boyfriend, o yung husband nyo, super husband, huwag yung maikukwento sa inyong female friends. Pag lagi mo pinupuring asawa mo, alam mo, asawa ko, napakasarap niyang yumakap sa dilim ng gabi. No? Alam mo yung asawa ko, napakabraso niya, pag hinawakan mo, para kang nakabitin sa poste ng Meralco. Alam mo yung asawa ko, ganito. Mamaya yung kaibigan niyo, aagawin niyo asawa niyo. Naku-curious Di ba? Alam niyo kung ba't ko sinabi yung mga babae ang nagkakaganyan? Ang mga lalaki don't talk about their wives among themselves. Hindi yan sinasabi yung ginagawa nilang mag-asawa sa kanilang private moments. Mga babae, pinag-uusapan yan. Walang inililihim. No? Kaya sila ang laging naaagawan ng asawa. Kasi yung kakwento, sabi, aba, interesting pala ang husband nito. No? So gumagawa ng paraan ngayon para siya makasingit. But men don't talk about the women they really love. They only talk about their women toys, but never their wives. No? Yan ang dapat matutunan ng mga babae. Not to talk about your husbands behind his back. No? Lalo yung mga magpipinsang babae na yan, pag nagsimula na magkwentuhan, wala na talagang ipipwera sa kwentuhan. Kaya, ayun, madalas nagkakagulo, naaagawan ng iba. So, gusto nyo masira ang pagkakaibigan nyo? Agawan nyo. Steal credit or honor, or steal things. Mawawalan ka ng kaibigan. You want to lose your friend? Be covetous. Paghangaran mo lahat ng kanya, or be a threat. Jeremiah 9:5, friend deceives friend, and no one speaks the truth. So nawawala ng kaibigan. Remember, it's precious to have friends. Madalas, hindi mo kailangan hinga na maging present physically ang Diyos dahil God is Spirit. Pero yung presence niya, ginagawa niya through loving friends. So pahalagahan natin ang mga kaibigan. Nais ko kayong hamunin ngayon, kung meron kayong mga dating mga kaibigan na matalik na kaibigan, masarap ang samahan nyo, tapos naging busy lang kayo sa buhay, nagkalimutan kayo, hanapin nyo sila, renew your friendships. Maraming blessing na ibibigay sa inyo ang Panginoon. Pero remember yung mga pinag-usapan natin, kung nag-grow siya, you adjust. Kung mas nag-grow ka, you adjust. Kailangan mag-adjust kayo sa isa't isa. And do not lose your friends for money. It's the cheapest way to lose a friend. Isa sa mga pinakamadilim na pagkabulag, yung pagkabulag na may kinalaman sa pera.
Akala natin pera lang ang kayamanan. So dahil hindi nakakabayad yung kaibigan mo, nakipagkasira ka, ipinahiya mo. Alam nyo, kung nahulog ka ba dyan sa bangin, dadamputin ka ba ng pera? Baka nga kung marami kang pera, mas bumigat ka patuloy, hindi ka makaahon eh. Pero dadamputin ka ng kaibigan mo. Kung ikaw ba nangungulila, naliligalig, nalulungkot, iba ang comfort na pwede ibigay sa isang kaibigan nagmamalasakit. Kung pera lang, mas pahalagahan nyo ang kaibigan nyo. Yung pera, kinikita yan. Yung pera, bumabalik yan. Yung pera, kahit marami ka niyan, hindi guaranteed na sasaya ka. Although, mabuti nang malungkot ka na may pera, kaysa malungkot ka walang pera. No? Pero ang point, huwag niyong ipagpapalit ang kaibigan niyo sa pera lang. Marami kasi tayo nakikita, ganon. Sayang. Sayang na sayang. Sabi ni Lord, man does not live on bread alone. Hindi lang yan material na bagay, hindi lang yan pera. Friends are genuine treasures. So, you yourself be a treasure. Be a friend. I'd like to challenge you to renew old friendships, to turn other relationships in your lives now into friendships. And then, for us to become a better friend. Baka mamaya meron tayong kaibigan na lugi sa atin. Lagi na lang sila yung nagpapasensya, sila yung tumutulong, sila yung nandyan. Baligtarin naman natin. Balansihin natin yan. At makikita nyo, napakarami pa palang lalong pagpapala ang Diyos kung tayo marunong makipagkaibigan sa ating kapwa. Salamat, Ama, dahil kayo kaibigan namin at nawa sa aming pakikisalamuha sa kapwa, maging mga kaibigan namin ang bawat isa. Kung hindi man namin maging matalig na kaibigan, at least wag namin maging kaaway. Ituro mo sa amin ang aming ugali, patuloy na baguhin para mabawasan ng mga posibilidad na magkaroon kami ng kaaway at madagdagan ang aming mga kaibigan. Lord, turuan nyo kami, buksan nyo yung mata namin para ma-realize namin yung pagpapala mo na ibinibigay mo sa amin through our friends. And teach us to be good friends as well. Magbulay-bulay tayo mga kapatid, hanapan ng personal application ang ating mga pananariwa ng mahalagang bagay sa buhay. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Keep Making Friends. Kung ang puso mo ay nasasaktan dahil buhay ko ay may kabiguan, suliranin may nagbunga ng kasawian. O Jesus, ikaw ay laging nandyan. Kung nagkamali't nagkasalaman, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasalaman, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat kong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Kung nagkamali't nagkasalaman, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasalaman, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat mong tularan
maging karapat-dapat sa iyong paningin. Kung may pag-aalinlangan ang aking paniwalaan ay ikaw. O Diyos, ang kailangan ko'y iba yung lakas upang di ko natahakin ligaw na landas sa pagpaparot parito. Sa ulat bagyo'y hindi magbabago. Katapatan ko, ang alay ko, Panginoon. Katapatan ko, sa'yo'y panghabang panahon. Kahit minsan na tiwala ko'y di kukupas, katapatan ko, panatiliin mong wagas. Sa pagpaparot parito, sa ulat bagyo'y hindi magbabago. Katapatan ko, ang alay ko, Panginoon. Katapatan ko, sa'yo'y panghabang panahon. Kahit minsan man tiwala ko'y di kukupas, katapatan ko, panatiliin mong wagas. Panatiliin mong wagas. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!